Nagbukas ng muli ang application para sa motor taxi or motorcycle taxi riders na gustong patuloy na mag-operate. Yun nga lang may limitasyon pa rin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tumatanggap na ulit ng application ng LTFRB para sa Provisional Authority to operate ng mga motorcycle taxi riders. Pero hindi lahat mapagbibigyan. Simula ngayong Agosto, muling iproproseso ng LTFRB ang application para sa Provisional Authority to operate ng mga motorcycle taxi riders. Ibabase ito sa itinakdang rider cap ng Motorcycle Taxi Technical Working Group. Kung matatandaan, noong 2020, 45,000 ang allocation cap sa Metro Manila na hinati sa 3 motorcycle taxi companies. Nakita natin na mayroong mga motorcycle taxis na on-board ng mga platform providers na excess of the cap, pati naman ho yun, bibigyan ho natin ng authority to operate. Tutulong din ang UP National Center for Transportation Studies sa pagbuo ng supply and demand model at magsasagawa rin ng locally based hearings. Layunin nitong matukoy kung saan at ilang motorcycle taxi ang kailangan at kung saang lugar dapat magbukas ng karagdagang slots. Pero para sa grupo ng mga rider, hindi na napapanahon ng rider cap. Marami ng pasahero ngayon ang tumatangkilik sa motorcycle taxi kumpara nung sinimulan itong i-pilot study noong 2019. Kaya nagtataka ako bakit ipinipilit pa rin yung capping. Ayon naman sa LTFRB, unang batch muna ipoproseso ayon sa current cap. Sunod ang mga lumampas sa limit at wala munang bagong motorcycle taxi player na papayagan para raw maiwasan ang overcompetition. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringue po, hatid ang muka ng balita.